Matindi ang naging epekto ng magkasunod na lindol sa ilang bahagi ng bansa kamakailan. Ngunit bakit nga ba mas malala ang pinsala sa Cebu, gayong mas malakas ang yumanig na lindol sa Davao? Ang paliwanag sa Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. Sa nakalipas na ilang linggo, dalawang matinding lindol ang tumama sa iba't ibang parte ng bansa. Pero tanong ng ilan, bakit daw tila mas matindi ang pinsala ng lindol sa Cebu kumpara sa naramdamang pagginig sa Davao kamakailan? Magnitude is just one factor. Paliwanag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, hindi lang magnitude ang nakapagsasabi sa epektong maaaring idulot ng isang lindol. Isa ring importanteng indikasyon ay ang lalim o depth ng pinagmula ng lindol o kung tawagin ay focus. Kung ipagkukumpara ang dalawang earthquake, ang magnitude ng nangyari sa Cebu ay 6.9 habang mas mataas ang sa Davao na abot sa 7.4. Pero kung susuriin ang lokasyon ng focus, mas malayo ang pinagmula ng seismic energy sa Davao na 23 kilometers kumpara sa 5 kilometers below the surface ng lindol sa Cebu. Yung seismic energy kasi natin as it travels from the source sa ilalim ng lupa, akyat yan. Habang umakyat yan, humihina yung lakas. Dagdag ni Director Bacolcol, nakakaapekto rin kung malambot o matigas ang uri ng lupa sa isang lugar. Paalala ng FIVOX, magkaroon ng integrity check sa mga gusali at maging sa ating mga bahay. Baliwala raw kasi ang mga isinasagawang earthquake drill oras na mag-collapse ang mga ito. Yung earthquake drill kasi natin is on the assumption na yung bahay natin are earthquake resilient. May ilan ding nababahala kung sunod na nga ba ang Luzon sa makakaranas ng matinding earthquake o kung mangyayari na ba ang tinaguriang The Big One. Paglilinaw nila, walang pag-aaral na kapag lumindol sa Visayas at Mindanao ay susundan na ito ng Luzon. Sa kasalukuyan, wala pang instrumentong nakakapag-forecast ng mga lindol, kaya importanteng maging handa at alerto. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel.